Asan si Andre? Si Mr. CEO gustong matikman ng produktong ibinebenta niya. Totoo po ba? Oo, gusto ni Mr. CEO na matikman ang tableya niya. Ano sir, masarap po? I want to talk to Andre. Papuntahin mo siya dito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Andre, ikaw na munang bahala dito sa mga kapatid mo ha. Alam mo naman ang mga susunod na gagawin, hindi ba? Aalis na ako. Bili ng ina ni Andre na si Alexa. Opo mama, ako na bahala. Sagot naman ni Andre na may pagalang sa kanyang ina. Okay, sige, huwag kayong mag-aaway-away ha? Wika ng ina ni Andre. Opo mama. Sagot naman ng dalawang kapatid ni Andre. Si Andre ay panganay sa tatlong magkakapatid. Ngunit ang dalawa ay hindi naman niya talaga tunay na mga kapatid dahil ang dalawa ay kanyang mga pinsan lamang na ulila na at ang kanyang ina na lamang ang kumukupkup at nagpalaki. Ngunit gayon pa man, itinuring ni Andre ang mga ito na kanyang tunay na mga kapatid at minahal na para bang mga kapatid. Nakatira sila sa isang bukid at magaling ang ina ni Andre na gumawa ng tableya. Kung kaya't ninais ni Andre na matutong gumawa nun dahil namamangha siya sa lasa na ginagawa ng kanyang ina at napakasarap ng timpla nun. Sa tuwing gumagawa ang kanyang ina, madalas ay nanonood si Andre sa ginagawa ng kanyang ina dahil nais niya nitong matutong gumawa. Single mother lamang ang ina ni Andre kung kaya't ito nagtatrabaho para sa kanila at naging katuwang na nito ang anak na si Andre. Mabait na bata si Andre, masunurin at masipag. Maaasahan ito sa mga gawaing bahay kung kaya't tiwala ang kanyang ina na iiwan sa kanyang lahat habang nagtatrabaho. Si Andre ang tumatayong magulang ng mga kapatid sa tuwing wala ang kanilang ina. Palaging pinagsasabihan at pinapayuhan ni Andre ang mga kapatid na maging magbuti sa kapwa at huwag manlalamang ng kahit na sino. Sa tuwing gumagawa sila Andre ng tableya ay ibinebenta nila iyon sa mga kapitbahay at madami naman ang bumibili sa kanila dahil napakasarap ng timpla na gawa ng kanyang ina. Mama, mahirap pa gumawa ng tableya. Paano mo po nakukuha ang tamang timpla? Pag-uusisa ni Andre sa kanyang ina at gustong-gusto talaga nito na matuto kung paano iyang gawin. Alam mo anak, ang sikreto lang sa paggawa ng tableya ay pagmamahal. Kung mahal mo ang ginagawa mo at feel na feel mo yon, magiging maganda at masarap ang kahihinat na ng lahat. Ang pagtitimpla ng tableya ay parang pagmamahal lang. Kailangan balanse. Hindi sobra at hindi din kulang. Wika ng ina ni Andre sa kanya at ngumiti pa. Dahil interesado si Andre na matutunan ng mga proseso at ang paggawa ng tableya, ay pinanood palagi ni Andre ang kanyang ina at inalam ang bawat detalye patungkol doon. Madalas ay siyang pinapatikim ng kanyang ina upang matandaan niya ang tamang timpla at giliw na giliw naman si Andre sa tuwing gagawa sila ng kanyang ina ng tableya. Sa paglipas ng panahon ay hindi na naging sapat ang kinikita ng kanilang pamilya at halos kulang na ito sa laki ng gastusin nilang magkakapatid. Wala naman ibang tutugon sa kanilang pangangailangan kundi ang kanilang ina lamang. Tatlo kasi silang pinag-aaral ng kanyang ina kung kaya't nagpa siyang ina ni Andre na mamasukan na katulong sa Maynila sa isang mayaman na pamilya. Dahil doon ay natigil ang paggawa ng tableya ng kanyang ina. Naiwan naman kay Andre ang pag-aalaga sa kanyang mga kapatid at pag-aasikaso sa bahay. Tumayo si Andre na magulang ng dalawang kapatid dahil wala ang kanilang ina at kailangan nitong mangamuhan sa Maynila para lamang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Kuya, nagugutom na kami. Ang sakit na ng tiyan ko. Pagrereklamo ng kapatid ni Andre. Teka lang ha,
Tiis-tiis muna, nagpapaapoy pa ako ng kahoy. Ang hirap kasi. Hayaan nyo, kapag umapoy ito, mabilis lang naman na makakaluto. Wika ni Andre. Dahil nga probinsya ay mas pinili ni Andre na aralin ng pagsisiga sa kahoy at pagluluto gamit ito upang makatipid. Alam kasi ni Andre na malaki ang kanilang gastusin, kung kaya't ayaw ni Andre na pahirapan pa at dagdagan ang gastusin ng kanyang ina. Matugunan lamang ang kanilang mga pangangailangan. Ang tagal pa niyan, kuya. Reklamo ni Rhea. Malapit na to. Wika naman ni Andre at todo ang ihip sa kahoy kahit na inuubo na ito. Ayan na, umaapoy na. Masayang wika ng magkakapatid at kaagad na nagluto si Andre. Nagsaing na muna si Andre at saka kinuha ang niyog at biniyak iyon tsaka ginadgad. Ginataan na pa ko ang naisip ni Andre na kanilang ulam dahil kulang sa bayarin ang perang pinadala sa kanila ng kanilang ina, kung kaya't mula sa tanim ay iyon ang nakuha ni Andre para lamang may makain silang magkakapatid. Habang nagtatrabaho ang ina sa Maynila, si Andre ang tumatayong magulang sa kanyang mga kapatid. At kahit sa murang edad ay mulat na si Andre sa kahirapan at obligasyon. Habang nag-aaral ay inaasikaso ni Andre ang pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Nonoy, bantayan mo nga muna itong sinaing ko, mag-iigib lang ako sa balon para pangligo ninyo. Wika ni Andre sa kanyang kapatid. Sige kuya. Magalang naman na sagot ni Nonoy. Pag kumulo, buksan mo lang. Saglit lang ako sa balon, pag-iigib ko lang kayo. Tura ni Andre at kaagad na kinuha ang mga timba. Pag alis ng bahay ay kaagad na nagtungo ang bata sa balon at sumalok doon. Matapos na mag-igib ay umuwi si Andre bitbit ang 2 timba na puno ng tubig. Kuya, tinanggalan ko na ng apoy, baka kasi masunog eh. Pero tinira ko yung baga para hindi ka na magpaparingas pa mamaya. Tura ni Nonoy sa kanyang kuya. Okay, sige, gisingin mo na si Bonso at ipagtitimpla ko na kayo ng gatas. Para mamaya kakain na lang kayo at maliligo. Ako na magliligpit ng higaan, hayaan nyo na yun doon. Wika ni Andre sa kanyang kapatid. Sige kuya, sagot ng bata. Maaga pa lamang ay gising na si Andre para magluto ng kanilang kakainin. At sa pagdating naman ng hapon ay nangangahoy si Andre para may gagamitin sa pagluluto. Kuya, saan ka pupunta? Hindi ka po muna magpapahinga, kagagaling lang natin sa school ah. Puna ni Rhea sa kanyang kuya Andre. Dito muna kayo, mangangahoy lang ako ha. Titingnan ko baka may makuha kong gulay o kaya prutas. Iuuwi ko dito. Wika ni Andre sa kanyang kapatid. Sige po kuya, ingat po. Matamis na wika ng mga ito kay Andre. Pagdating sa bundok ay namulot si Andre ng mga kahoy at inilagay sa kanyang sakong dala-dala hanggang nadaanan niya ang isang rambutan na hitik sa bunga. Sakto, hinog na. Nakangiting wika ni Andre at kaagad na kumuha ng bunga kahit na kinakagat na ito ng antek ay nagpatuloy lamang si Andre. Matapos ang ilang minuto, madami ng rambutan ang nakuha ni Andre at dinala na iyon sa kanilang bahay. Mahirap man ang naging sitwasyon ni Andre dahil naging magulang na siya sa mga kapatid ay hindi iyon dinaing ni Andre. Oh, ikaw Nonoy, bantayan mo tong si Rhea ha? Tsaka huwag kayong uuwi nang wala ako ha? Baka mawala kayo. Ito na yung baon ninyo na kanin at ulam. Sige na, tara na at baka mahuli pa tayo sa klase. Wika ni Andre at pasan-pasan sa kanyang likod ang bunsong kapatid na si Rhea. Tatawid pa kasi sila sa isang ilog para lamang makarating sa kanilang paaralan. Lahat ng paghihirap ay dinanas ni Andre at tiniis niya ang lahat ng yon. Sa tuwing nakakakuha ng mga prutas sa kakahuyan, ay ibinibenta iyon ni Andre upang may pandagdag sa kanilang budget. Ma'am, bili ka na po ng rambutan, matamis to. 20 lang po isang plastic. Tura ni Andre sa kanyang guro. Aba, ang sipag mo naman Andre. Sige, pabili nga ako ng 2 supot. Nung nakaraan, manggang binibenta mo. Ngayon, rambutan naman. Wika ng guro ni Andre at ibinigay ang 50 pesos sa bata.
Madaming pinagdaanan sa buhay si Andre, lalo na nang tumungtong ito sa high school. Nonoy, huwag kayong lalabas sa school niyo ha na wala ako. Bili ni Andre sa kapatid. Opo kuya, alam ko na yon. Wika ni Nonoy. Dahil nga nasa high school na si Andre, magkaiba na sila ng mga kapatid ng eskwelahan na pinapasukan dahil magkahiwalay ang high school at elementarya. Pagdating sa high school ay mas lalong nagpursige sa kanyang pag-aaral si Andre at dahil malaki na ang dalawang kapatid ay naiiwanan niya na ito sa kanilang bahay. At madalas ay pumapasok si Andre sa palengke bilang kargador kahit na walang pahintulot ng kanyang ina. Minsan pa ay pagdating sa eskwela ng mga kapatid ay wala ang dalawa, kaya nangamba si Andre. Hanap ng hanap si Andre sa dalawa niyang kapatid at hindi niya nakita ang mga ito sa eskwelahan. Hanap mo ba si Nonoy at Rhea? Nakita ko umuwi na dahil nilalagnat ang bunso ninyo. Wika ng isa sa mga kaklase ng kanyang kapatid. Kagad na umuwi si Andre at alalang-alala sa mga kapatid. Anong nangyari? Tanong ni Andre kay Nonoy. May bulutong si Rhea, kuya. Tapos ang taas ng lagnat niya kaya pinauwi ng teacher niya. Kaya nag-excuse din po ako para may magbabantay kay Rhea. Sorry kuya, pinag-alala ka namin. Paliwanag ni Nonoy. Whole day ang pasok niyo, 'di ba? Sige na, bumalik ka na sa eskwela at baka bumaba ang grado mo. Ako na muna bahala kay Rhea. Wika ni Andre at pinabalik sa eskwela ang kanyang kapatid. Dahil doon ay hindi na nakapag-exam si Andre, ngunit pinayagan ito ng kanyang guro para mag-exam nung siya'y pumasok na. Hindi lang iyon ang unang beses na nangyari iyon, dahil ilang beses pa na nagpalitan ng lagnat ang kanyang dalawang kapatid at kahit na nahuhuli madalas sa klase, ay porsigido pa din si Andre. Sa paglipas ng panahon, dahil nga porsigido at masipag sa pag-aaral, ay nakapagtapos ito sa kolehiyo. At nangako sa kanyang ina na gagawin niya ang lahat para masuklian ang lahat ng paghihirap ng kanyang ina. Congrats anak! Napakagaling mo talaga! Dean's Lister ka pa? Nakangiting wika ng ina ni Andre at sobrang natutuwa sa tagumpay ng anak. Ikaw ang inspirasyon ko dito, Mama. Pangako, kapag nakahanap na ako ng trabaho, hindi mo na po kailangan ng mga tulong o magtrabaho pa sa Maynila at ipapagawa ko din ang luma nating bahay. Wika ni Andre sa kanyang ina. Salamat anak dahil hindi mo ako binigo. Napakabuti mong anak at napakabait na bata. Sana ipagpatuloy mo yan. Wika ng ina ni Andre at naging emosyonal pa. Mataas ang pangarap ko para sa atin, Mama. Tsaka kila Nonoy at Rhea. Pangarap ko na makapagtapos din sila kagaya ko. Masayang wika ni Andre sa kanyang ina. Syempre naman po, kuya. Gagalingan ko sa school para kagaya mo po ako. Ngumiti si Rhea. Syempre ako din. Singit ni Nonoy at natawa naman si Andre. Sana nga. Wika ni Andre at niyakap ang mga ito. Naging masaya ang mga iyon para kay Andre at sa kanyang ina at mga kapatid. Nakapagtapos sa kolehiyo si Andre at isa pa siya sa mga nangunguna sa Dean's Lister na siyang ikinatuwa ng ina nito. Ipinagmalaki siya nito sa kanilang mga kapitbahay at labis na natuwa maging ang kanilang mga kalapitbahay. Naniniwala si Andre na balang araw ay maiaahon niya sa kahirapan ang kanyang pamilya. At hindi na kailangan ng kanyang ina ng mga muhan para lamang sa kanila. Kalaunan ay hindi na nagsayang pa ng oras at araw si Andre, kung kaya't kaagad itong naghanap ng trabaho sa Maynila. Bagong graduate ka lang? Wala ka pa bang experience sa ganitong trabaho? Tanong ng interviewer kay Andre. Bagong graduate lamang po ako at wala pang experience sa ganitong trabaho. Pero mabilis po ako matuto at saka masipag po ako. Wika ni Andre. Sige, tawagan ka na lang namin. Wika ng interviewer at napatango na lamang si Andre. Kahit na nakapagtapos na sa pag-aaral at mataas ang grado, ay hindi pa din iyon sapat sa pagkuha sa trabaho. Palaging tanong sa kanya ng mga ina-applyan
kung may experience na ba. Dahil nga bagong graduate pa lang ay wala talagang experience si Andre, kung kaya't nahirapan ito na makahanap ng trabahong mapapasukan. Gayunpaman, kahit na hindi naging madali ang lahat para kay Andre, ay hindi siya sumuko sa kanyang buhay. Pinanghahawakan ni Andre ang kanyang pangarap, kung kaya't kahit na mahirap, ay hindi sumuko si Andre at nanalig sa Diyos. Isang araw dahil walang magawa, ay gumawa ng tableya si Andre at lahat ng turo sa kanya ng kanyang ina ay natatandaan niya pa. Nagsimula na si Andre sa paggawa at habang gumagawa ay nakangiti pa si Andre dahil inaalala niya at binalikan ng mga panahon na sabay-sabay silang gumawa ng kanyang ina ng tableya noong bata pa lamang siya. Habang gumagawa ay binuhos ni Andre ang lahat ng kanyang pagmamahal at pagnanais na makagawa ng isang masarap na tableya. Naisip ni Andre na ang bilis pala ng panahon dahil noon ay napakabata niya pa. Ngayon ay nag-iisa na siya na gumagawa ng tableya kahit na walang ina sa kanyang tabi para ituro ang pagkakasunod-sunod at ngayon ay naghahanap na rin ng trabaho. Nang matapos na ay napangiti si Andre dahil nakuha niya ang tamang timpla na itinuro sa kanya ng mahal niyang ina. Habang wala pang trabaho at hinihintay na matanggap sa pinag-a-applyan, ay gumawa na muna si Andre ng tableya at binenta iyon sa kanilang mga kapitbahay. Kalaunan ay tinangkilik naman ng mga ito ang kanyang ginawang tableya. Makaraan ng ilang araw ay tinawagan si Andre ng isa sa mga kumpanya na kanyang inaplayan. Talaga po? Sige po, pupunta po ako agad dyan. Wika ni Andre at labis na natuwa. Ano yun anak? Ang saya-saya mo ata. Tura ng ina ni Andre. Mama, natanggap po ako sa isa sa mga kumpanya na inaplayan ko. Tura ni Andre at labis na natuwa. Talaga? Naku anak, magandang balita yan. Good luck sa'yo ha. Masayang tura ng kanyang ina. Labis ang saya na nararamdaman ni Andre nang sa wakas ay matanggap na siya sa trabaho. Pinagbuti ni Andre ang kanyang trabaho at nagpaalam sa manager nila kung maaari ba siyang magbenta doon ng kanyang mga produkto. Sir, pwede po ba akong magbenta ng mga produkto ko dito? Tanong ni Andre sa kanyang manager. Sige, ayos lang naman. Bakit? Ano bang produkto na ibebenta mo? Pag-uusisa nito. Tableya po. Kung gusto mo po, magdadala ako bukas ng sample para matikman ninyo. Masayang tura ni Andre sa kanyang manager. Aba, yan ang gusto namin. May free taste. Pabirong wika ng katrabaho ni Andre. Sige, bukas na bukas din magdadala ako. Wika ni Andre at masayang masaya. Kahit na nagtatrabaho na sa kumpanya, ay pinagpatuloy pa din ni Andre ang paggawa ng produktong tableya. Kinabukasan ay nagdala ng sample si Andre upang ipatikim sa kanyang mga katrabaho. Wow, ang sarap naman ng tableya na to. Saan mo to nabili, Andre? Tanong ng isa sa mga katrabaho ni Andre. Nako, hindi ko binili yan. Ako mismo may gawa niyan. Turo ng mama ko. Wika ni Andre na may pagmamalaki sa kanyang mga sinabi. Talaga ba? Ikaw ang may timpla nito? Aba, ang sarap naman. Wika ng katrabaho. Kaya nga sakto lang ang timpla. Hindi matamis, hindi din mapait. Sakto lang. Wika ng kanilang manager. Ano, o-order ba kayo para madala ko bukas? Nakangiting wika ni Andre sa mga katrabaho. Kukuha ako 2. Baka naman yung free taste lang masarap ha. Tapos yung product na mismo hindi na gano'n ang timpla. Wika ng manager. Nako, hindi po Paano magtitiwala ang customer kung gano'n ang strategy? 100% sure ako na ang lasa ng free taste gano'n din ang product. Nakangiting wika ni Andre sa mga ito. Kumuha naman ang kanyang mga katrabaho at labis ang sayang nararamdaman ni Andre dahil nagugustuhan ng mga ito ang kanyang produkto. Nagpatuloy na si Andre sa pagiging masipag at palaging iniisip na sa bawat kanyang nakukuha ay para sa kanyang ina at mga kapatid. Kalaunan ay naisipan ni Andre na gumawa ng tsokolate
Ngunit hindi naging madali ang mga iyon para kay Andre. Kahit nahirap na si Andre, ay hindi ito sumuko na makuha ang tamang timpla para sa tsokolate. At kalaunan nga, ay nakuha na din ni Andre ang tamang timpla at kaagad niya iyong pinatikim sa mga katrabaho at nasarapan naman ang mga ito at nag-umpisa na nga ang mga ito na magtiwala sa kanyang produkto. Oy Andre, yung order ko huwag mong kalimutan. Gustong gusto nila mama yung tableya mo at saka yung tsokolate. Wika ng katrabaho ni Andre. Sige, makakaasa ka. Wika ni Andre. Nilista nito ang lahat ng mga order ng mga katrabaho. Kahit na simpleng maliit na kita ay labis ng tuwa ni Andre dahil nakikita niya na maraming tumatangkilik sa kanyang produkto. At kahit na nagbebenta si Andre ng mga produkto ay hindi nito pinababayaan ang kanyang trabaho. Nagpatuloy sa pagiging masipag si Andre at kahit na madalas ay pagtawanan siya ng ibang katrabaho dahil palagi na lamang malaki ang bitbit niyang bag ay hindi niya iyon pinansin at nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa. Ayan na naman si Grab Boy! Natatawang bulong ng isang empleyado at tinawanan si Andre. Palagi na lang ang laki-laki ng bitbit niya na bag, no? Dala-dala niya na ata ang buong bahay nila eh. Dagdag pa ng isa. Hindi na lamang pinansin ni Andre ang bulungan ng mga ito. Madalas na pagtawanan si Andre dahil nga sa malaking bag na palagi niyang dala-dala. Madalas pa ay kantsawan siya ng mga ito. Ngunit giningitian na lamang yun ni Andre at hindi na lamang pinapansin. Patuloy lamang si Andre sa kanyang ginagawa. At least para sa kanya ay legal ang ginagawa niya at wala naman siyang natatapakan na tao. Hindi din naman niya pinabayaan ng tungkulin na trabaho niya kung kaya't wala na lang kay Andre ang sinasabi ng iba. Kahit na kutsain siya nito at gawing katatawanan. Ngunit hindi talaga maalis sa isang trabaho ang inggit. Minsan ay maagang pumasok sa trabaho si Andre para ayusin ang kanyang mga paninda. Ngunit pag-angat niya ng kanyang mga produkto ay biglang nabuhos lahat ng paninda niya. Anong nangyari? Tanong ng manager ni Andre. Hindi ko nga din alam eh. Okay pa to kanina tapos pagbuhat ko ayun, bumuhos lahat. Wika ni Andre at nanumo dahil nasayang ang kanyang mga paninda at natangay doon pa din ang kanyang kapital. Sayang naman. Wika ng manager nila at tinulungan si Andre na ayusin ang mga nasayang na produkto. Kailangan ko pa naman sana ng pera. Wika ni Andre at halos maiyak na dahil sa nangyari. Ano ba naman kasing nangyari? Lagi mo naman bitbit tong bag mo ngayon lang to nangyari. Wika ng manager. Hindi ko nga din po maintindihan Kasi ayos naman to kanina nung umalis ako sa bahay. Tapos pag-angat ko ngayon, natapon lahat at may butas ng ilalim. Wika ni Andre at napailing na lamang. May sakit pa naman ang kanyang bunsong kapatid at kailangan ng pambayad sa eskwela ng kanyang isa pang kapatid. At ngayon ay nawala lahat ng kanyang pinagpaguran at inaasahan. Tiningnan naman ng manager ang bag ni Andre at nakita nga na butas iyon na mukhang sinadya. Sa tingin ko sinadya to. Huwag ka mag-alala Andre, tutulungan kita. Wika ng manager at napawi naman ang lungkot ni Andre sa sinabi nito. Kaagad lumaksyon ng manager at mabuti na lamang ay merong CCTV sa office nila Andre kung kaya't lumabas din ang katotohanan. Bakit mo naman ginawa yun, Alex? Alam mo naman nahanap buhay ko yun. At saka pinag-ipunan ko yun at pinagpaguran. Wika ni Andre sa katrabaho. Lumabas ang totoong nangyari dahil sinadya ng isa sa mga katrabaho ni Andre ang sumabotahe sa kanya. Ang yabang mo kasi. Galit na wika nito kay Andre. Ako mayabang? Wala naman akong ginagawang masama Naghahanap buhay lang ako. Wika ni Andre at naluluhana. Doon nalaman ni Andre na may lihim palang inggit sa kanyang katrabahong iyon. Dahil mapopromote na si Andre dahil masipag ito. Umaksyon kaagad ang may-ari ng kumpanya at pinabayaran lahat ng nasirang produkto at nabalik naman kay Andre ang kanyang pera. Tatanggalin pa sana ang lalaki,
Ngunit sinambit ni Andre na wag na lamang tanggalin ito dahil may pamilya din na umaasa sa lalaking katrabaho. Kahit na gano'n ang nangyari, ay naging mabuti pa din si Andre sa katrabaho na yon at hindi ito sinabihan ng masama. Nung mismong araw na yon, dahil sa order ng kanyang mga katrabaho, ay umuwi pa si Andre upang kumuha ng bago at nakasabay niya sa elevator ang kanilang amo. "Naku sir, malaki po ang bag ko. Mga paninda ko po kasi ito. Nagkalaglagan yung ibang mga paninda. Mga order po yun ng mga office mate ko." Paliwanag ni Andre sa kanilang amo. "Masipag ka ah?" Wika nito kay Andre at ngumiti pa. Kailangan po eh." Wika ni Andre at masayang ngumiti sa kanyang amo. Mabait ang CEO ng kumpanya. Pinapayagan niya ang kanyang mga empleyado na magbenta doon basta nagagampanan ng mga ito ang kanilang trabaho ng tama at maayos. Naisip ni Andre na balang araw, pag umidad siya kagaya ng amo ay magiging tulad din siya ng CEO na malayo nang narating at mabait sa kanyang kapwa. Hindi man naging madali ang panimula ni Andre at madalas siyang kainggitan ng iba, ay hinayaan lamang iyon ni Andre at nagpatuloy sa hamon ng buhay. Kalaunan ay naging maayos ang produkto ni Andre at tinangkilik ng kanyang mga katrabaho ang kanyang produkto. "Andre, suki mo na ako. Wala bang pasobra dyan? Kahit isang tsokolate lang." Pagbibiro ng katrabaho ni Andre. "Sige ba, malakas ka naman sa akin eh." Tura ni Andre at ngumiti sa katrabaho. "Naks, bait talaga. Kaya umuusad ang negosyo mo eh." Pagbibiro nito kay Andre. "Pwede naman kayo maging reseller ko. Post nyo lang sa social media. Tapos dagdagan yung presyo. Kumbaga, bahala na kayong magtubo. Basta sa akin ang kapital." Tura ni Andre. "Aba, maganda yan ah. Pag-isipan namin." Wika ng mga ito. Madalas na pag-usapan ang mga produkto ni Andre dahil napakasarap talaga nun at sobrang worth it sa presyo na abot kamay. Naging masaya naman si Andre dahil madami nang nagsasabi na masarap at worth it ang kanyang produkto. Simula nga noon ay natutustusan na ni Andre ang pangangailangan ng kanilang ina at mga kapatid. Naipagawa na din ni Andre ang kanilang bahay sa probinsya at pinag-aaral ang dalawang kapatid. "Kuya, ang lakas ng tinda mo ah. Sabi pala ng teacher ko, bibili pa daw siya kapag naubos na dahil ang sarap daw." Wika ng kapatid ni Andre. "Talaga? Magandang balita yan." Wika ni Andre at labis na natutuwa. "Grabe, successful ang pagtitinda mo ng tableya, anak ah." Wika ng ina ni Andre. Syempre mama, mana ako sa'yo eh. At saka templa mo kaya yan. Ginawa ko lang kung anong sinabi mo nun sa akin." Tura ni Andre at masayang ngumiti. "Ang buti talaga ng Diyos dahil nagkaroon ako ng mga anak na katulad ninyo. Mababait na, masisipag pa at maaasahan. Basta lagi ninyong tatandaan na kapag umasenso na kayo, huwag kayo makakalimot na lumingon sa inyong pinanggalingan." Wika ng ina ng mga ito. "At higit sa lahat, huwag mananapak ng kapwa." Dugtong pa ni Andre at nagtawanan ng mga ito. "Salamat kuya kasi hindi ka nagsasawa sa amin. Wala pagkabata, ikaw nang nagiging katuwang ni mama." Wika ni Nonoy. "Pamilya tayo, diba? Ang pamilya dapat ay nagtutulungan." Tura ni Andre at napangiti naman ang ina nito. Naging usap-usapan sa kanilang kumpanya ang produkto ni Andre at maging sa ibang departamento ay nakarating na ang patungkol sa produkto ni Andre. "Uy pre, nag-order ka na ba ng produkto ni Andre? Ang sarap! Nako, kung ako sa'yo, huwag mo lang palampasin." Wika ng isa sa mga empleyado. "Ano ba yung binibenta niya?" Tanong ng mga ito. "Tsokolate. Tapos tableya. Siya mismong may timpla. Tiyak kapag natikman mo yon, hindi ka natitigil." Wika nito at tumawa naman ang kausap nito. "Aba sige ba?" Wika nito at nagpo-order sa katrabaho.
Naging sikat ang produkto ni Andre hanggang sa narinig na ito ng kanilang CEO at na-curious. Fe, natikman mo na ba yung produkto na pinag-uusapan sa iba't ibang department? Pag-uusisa ng CEO. Yes sir, at napakasarap nun. Lalo na yung tableya. Aba, hindi masyadong matamis. Hindi rin mapait. Sakto lang. Tura ng assistant nito na si Fe. Sino naman yung nagbebenta nun? Takang tanong nito. Si Andre po from HR department. Bakit sir, gusto mo matikman? Nakangiting tura nito sa amo. Sige nga, ibili mo ko. Itimpla mo na din ha. Utos nito sa kanyang assistant. Sige sir, panigurado'y masasarapan ka sa lasa nun. Napaka-unique talaga. Ako nang di ko ini-expect trinay ko lang. Tapos ayun, ang sarap pala talaga. Kaya ayun, naging suki na ako. Sige sir, ibibili na po kita at ititimpla ko na. Nakangiting wika nito sa amo at mabilis na nagtungo sa HR department kung saan nagtatrabaho si Andre. Sir, kaagad na yumuko ang mga ito. Kahit assistant lamang ito ay iginagalang ito ng lahat. Si Andre nasan? Tanong nito. Nasa kabilang department sir, naghatid yata ng mga order. Bakit po sir? Usisa ng mga ito. Si Mr. CEO gustong matikman ang produktong ibinibenta ni Andre. Na-curious kasi, usap-usapan dito sa buong kumpanya. Mabilis na paliwanag nito. Sige sir, wait, i-text ko na para bumalik siya kaagad. Wika ng manager at tinext si Andre. Kaagad naman iyon natanggap ni Andre kaya nagmamadali itong bumalik sa kanilang department. Totoo po ba? Manghang tanong ni Andre. Oo nga. Gusto ni Mr. CEO matikman ang tableya mo. Pwede may pasobra. Mamaya pa kasi ako bibili ulit Mamaya pa sahod. Wika nito kay Andre. Siyempre naman po, libre na po yun sa'yo. Tura ni Andre at ibinigay ang binili nito at may pasobra pa. Tuwang-tuwa si Andre dahil sikat na ang kanyang produkto sa labas at loob ng kumpanya. Nang bumalik ang assistant ng CEO, ay kaagad itong binigay ang produkto na templado na. Tinikman kaagad iyon ng CEO at nagulat ito nang matikman ang produkto. Ano sir, masarap po? Nakangiting tanong ng assistant. I want to talk to Andre. Papuntahin mo siya dito. Wika ng CEO. Tinikman muli iyon ng CEO at hindi siya maaaring magkamali. Dahil ang timpla ng tableya ay ang timpla na itinuro niya noon sa dating nobya niya sa probinsya bago pa man sila maghiwalay. Matapos noon ay kaagad na pinapunta ng assistant si Andre gaya ng sinabi ng CEO. Bakit po sir, pinatawag mo daw po ako? Tanong ni Andre at binabalot ng kaba sa kanyang puso. Paano mo natutunan ang ganong timpla ng tableya? Diretsang tanong nito kay Andre. Sa nanay ko po, siya po nagturo sa akin kung paano gawin ang tableya at ano-anong mga ingredients na nilalagay doon. Wika ni Andre. Napatango naman ang CEO at saka nagturan. Gusto ko ma-meet ang mama mo. Tell her na gusto ko mag-invest sa kanya dahil masarap ang produkto ninyo. Wika nito kay Andre at labis na natuwa si Andre. Talaga po? Naku, matutuwa po niya ng mama ko. Wika ni Andre at kaagad na nagpasalamat sa amo. Sa totoo lamang, ay gusto lamang makita at makilala ng CEO ang ina ni Andre at makasigurado kung ito ba ang dati niyang kasintahan. Pagka-uwi, ay kaagad na kinausap ni Andre ang kanyang ina at sinabi dito ang isang magandang balita. Mama! Tawag ni Andre sa kanyang ina. Oh, bakit parang ang saya-saya mo ata? Nakangiting tanong ng ina ni Andre sa kanya. Mama, gusto ka makilala ng boss ko. Gusto niya raw na mag-invest sa'yo dahil natikman niya yung tableya. Wika ni Andre at hindi naman makapaniwala ang ina nito. Talaga anak? Sige, bukas na bukas din ay sasama ako sa'yo. Naku, isang magandang opportunity yan.
Wika ng ina ni Andre at excited na. Kinabukasan ay pumasok na sa kanyang trabaho si Andre kasama ang kanyang ina at pinagtitinginan sila ng mga tao doon dahil mukhang pulubi ang ina ni Andre dahil luma na ang suot-suot nitong damit. Hindi na lamang nila pinansin ang tingin ng mga taong nandun at tumuloy sa office ng amo. "Sir, nandito na si Andre at ang mama niya." Wika ng assistant ng CEO at pinapasok sila. Pagpasok pa lamang ay nag-breakdown ang CEO nang makita ang ina ni Andre. Walang pag-aalinlangan na niyakap ito ng CEO. "Dino, ikaw na ba yan?" Gulantang na tanong ng ina ni Andre. "Sabi ko nga ikaw ang ina ni Andre eh. Dahil hindi ako maaaring magkamali sa timpla ng tableya. Dahil ako ang nagturo nun sa'yo." Umiiyak na wika ni Dino. "Magkakilala po kayo, Mama?" Tanong ni Andre na naguguluhan. "Alexa, anak ko ba si Andre?" Tanong ni Dino sa ina ni Andre. "Oo, Dino. Anak natin si Andre. Anak, siya ang ama mo." Umiiyak na wika ng ina ni Andre at kaagad na nagyakapan ang pamilya. Doon na nalaman ni Andre na dating magkasintahan ang ina ni Andre at ang CEO. Binata pa noon si Dino nang makilala si Alexa dahil katulong sa kanilang mansyon ng ina ng dalaga at palaging natulong si Alexa sa kanyang ina at doon sila nagkakilala ni Dino at nagkaibigan. Hanggang sa nalaman ng mga magulang ni Dino ang kanilang relasyon sa anak ng katulong, kung kaya't pinadala ito sa ibang bansa para doon pag-aralin at doon ay sinira nila si Alexa at sinabing may anak na ito sa ibang lalaki. Dahil sa galit, naniwala si Dino sa mga magulang, hindi na ito bumalik pa sa probinsya. Samantalang ang ina naman ni Andre ay binuhay siyang mag-isa at pinalaki ng maaayos. Nagkapaliwanagan ang dalawa. "Bakit hindi mo sa akin sinabi?" Tanong ni Dino kay Alexa. "Paano ko gagawin yan kung wala akong ideya kung paano ko makakausap at pupuntahan?" Tanong ni Alexa. Naging emosyonal ang buong office dahil sa muling pagtatagpo ng dating magkasintahan. "Pasensya na kung naniwala ako nun kila Mommy." Umiiyak na wika ni Dino at niyakap ang pamilya. Simula noon ay nangako ng ama ni Andre na babawi sa lahat ng kanyang pagkukulang sa kanyang pagkawalay sa kanyang pamilya sa mahabang panahon. Ipinakilala ni Dino si Andre sa lahat bilang kanyang tunay na anak at labis iyon na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Andre ang negosyong kanyang naumpisahan at sinuportahan naman siya ng kanyang ama sa pagkamit ng kanyang pangarap at pagpapatayo ng sariling chocolate drink business na ninais ni Andre. Kalaunan ay naging successful naman ang negosyong pinatayo ni Andre at sinuportahan siya ng kanyang pamilya. Sa paglipas ng panahon, naging malago ang negosyo ni Andre at madaming tao ang tumangkilik sa kanyang produkto. Naging masaya ang pamilya at nagkapatawaran ng ina at ama ni Andre. Nabuo muli ang pamilyang nagkahiwalay sa mahabang panahon. Isang araw nagbigay ng mensahe si Andre para sa pagbubukas ng kanyang panibagong branch. "Ako po si Andre. Lumaki ako sa probinsya at mahirap lang kami. Hindi ko sinisi ang aking ina o kahit na sino sa mga naranasan kong kahirapan. Kasi naniniwala ako na sa kabila ng kahirapan na aking nararanasan, darating ang araw ng kaginhawaan. Nakadepende ang pagiging maligaya sa buhay. Hindi sa kung anong meron ka, kundi sa kung anong pananaw mo sa mga bagay-bagay. Oo, mahirap kami pero hindi iyon naging dahilan para huminto ako sa hamon ng buhay. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Hindi matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na nararanasan. Kaya sa lahat ng nakakarinig sa akin, huwag kayong susuko sa buhay na meron kayo, laban lang. Facing problem is not the same as facing reality. Recognize them. So believe in the beauty of your dreams and you will surely make things possible." Makahulog ang mensahe ni Andre at ginupit na ang ribbon. "Ang layo na nang narating mo sa buhay, anak.
At masaya ako dahil unti-unti mo nang nakakamit ang iyong pangarap. Wika ng kanyang ina. Wala ko ngayon sa kinaroroonan ko kung hindi dahil sa iyo, Mama. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ikaw, anong aral ang napulot mo sa kwentong tagumpay na ito ni Andre? Paki-comment sa ibaba. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Asan si Andre?